Ang Baguio City ang summer capital ng Pilipinas, pero hindi pa ito ang pinakamalamig. So ngayon pupuntahan natin ang pinakamalamig na lugar dito sa Pilipinas. Ito yung tinatawag nilang ano kuya, di ba? Yung Little Alaska. Oo. Bakit po kaya nila tinawag na Little Alaska, yung Madaymen? Ano kasi siya, napakalamig siya. Napakalamig. Kahit po summer talagang malamig, no? Actually guys, ngayong oras na to is ayan no, 12:05 PM. Pero napakalamig ngayon. Lagi pong malamig dito. Araw-araw po ganyan. Araw-araw talaga ganyan. Ibig sabihin, wala na po kayong summer, no? Wala na talaga. Wala na talaga silang summer dito sa Madaymen. Nag-yelo din po ba yung mga gulay dito? Noong February. Noong February po, nag-yelo yung mga gulay. Paano po kapag nag-yelo po yung gulay, hindi po ba namamatay yung gulay? Pag masyadong makapal yung yellow, masisira talaga. Matatagpuan tayo ngayon sa taas na mahigit sa 2,500 meters. Isa ito sa pinakamataas na komunidad dito sa Pilipinas. At pagdating dito sa taas, ramdam na ramdam talaga natin yung pagkakaiba ng temperatura mula sa atin sa Tarlac at dito sa Madaymen. Kung mapapansin nyo sa paligid natin, binabalot na tayo ng makapal na fog or ulap. Ang sarap siguro manirahan dito, lalo na ngayong summer. Ang oras natin ay 2:00 ng tanghali. Pero ganito kalamig, kaya hindi nakakapagtaka kung bakit tinatawag itong Little Alaska ng Pilipinas. Ito ang boses ko kapag wala tayong gamit na wireless microphone. At ito naman ang boses natin gamit itong pinakabagong wireless mic ni Insta360. Ito ang Insta360 Mic Pro. Okay, so bago natin umpisahan ang ating video, pakita ko muna sa inyo kung gaano kaganda ang kanilang bagong wireless microphone. So sa loob ng box, meron siyang quick start guide, safety guidelines, warranty card, at heto na yung mismong mic. Ayan. Ang ganda, di ba? Ito yung mic na napakaangas kasi napapalitan ang kanyang logo. Tignan nyo to. Ito, nakalagay na Insta360, di ba? Nilagay natin yung logo natin. So, napakadali lang niyang gawin. Open mo lang yung Insta360 app, tapos ikaw, kung anong gusto mong ilagay dito, kung gusto mong ilagay yung picture mo, kung anong design, ang kagandahan nun is, for example, may sarili kang brand, di ba? Pwede mong ilagay dito yung brand logo mo, katulad natin, nakalagay J4, di ba? At ang kagandahan pa ng wireless microphone na to is meron siyang 3 mic. Meron dito, ito yung pinaka main mic niya, tapos meron din dito sa side, saka dito sa side. 1, 2, 3. Ang advantage nun is, kunwari, nilagay mo sa yung dito, nilagay mo, at accidentally, hindi mo napansin na nakaganon pala yung mic, at least maririnig pa rin yung boses mo, di ba? Ang kagandahan pa nun, kunwari, nilagay mo sa ito sa iyong camera, pwede mo siyang gawing shotgun mic dahil igaganon mo lang siya, at itututok mo ito sa ini-interview mo. So, ito ang sample kung paano siya gamitin as shotgun mic. Ilagay mo lang dito. Dito na nakatutok yung kanyang main microphone. Hello, soundcheck. Kumusta ang audio quality gamit itong Insta360 Mic Pro as shotgun mic? Oo nga pala, may kasama na ring magnet itong ating wireless mic. Slide down mo lang yung kanyang clip para matanggal. Ayan. Napaka-solid din ng kanyang magnet. Ito, pwede mong ilagay sa iyong damit. Ayan. Oo nga pala, itong hub ay nagsisilbi na rin siyang charging hub. Kaya hindi ka mag-aalala na basta-basta na lang malalobat ang iyong wireless microphone. At isa pa sa nagustuhan ko, once na ikinabit mo na yung receiver mo dito sa kanyang charging hub or dito sa kanyang hub, automatic na niya itong i-pair. Di ba? Ang galing. At syempre, katulad ng ibang wireless microphone, itong Insta360 Mic Pro, meron na ring noise cancellation. So ngayon, naka-off ang kanyang noise cancellation. Subukan natin i-on. Tignan natin kung maririnig pa rin ako. Para i-on ang kanyang noise cancellation, double-click nyo lang yung kanyang power button. 1, 2. So makita nyo, kulay green na siya. So ngayon, naka-on na ang kanyang noise cancellation. At ang napansin ko pa dito sa kanyang noise cancellation is napakaganda pa rin ng quality kahit naka-on na ang kanyang noise cancellation. Mas natural pa rin ang iyong boses. So patay na natin. Sobrang ingay. Ayan. Noise cancellation on, pinatay na natin. 'Di ba? Ang ganda pa rin ng boses niya. Ang ganda pa rin ng audio quality kahit naka-on ang kanyang noise cancellation. Isa sa pinakamahalagang feature ng Insta360 Mic Pro is meron na rin siyang 32-bit float onboard recording. Napakahalaga nito sa ating mga content creators or mga paid collaborations or mga once in a lifetime na interviews dahil kaya mong mag-record mismo internally dito sa iyong wireless microphone. So kahit magkaroon ng signal interruptions sa pagitan ng iyong wireless mic at ng iyong receiver,
at least meron ka pa rin backup audio recording, di ba? At kung katulad ko kayo na meron ding mga Insta360 na cameras like Ace Pro 2, Insta360 Go Ultra, at saka Insta360 X4 at Insta360 X5, pwede mong i-connect ang iyong wireless microphone directly sa iyong camera. Ibig sabihin nito, mas mabilis ang setup, wala ng cables, at mas convenient syempre para sa travel at outdoor shooting. Para sa mga vloggers at content creators na katulad natin na gustong i-level up ang kanilang audio setup, mukhang isa na ito sa pinaka-promising na wireless microphone ngayong 2026. At syempre, kung interesado kayo at gusto nyo ng ganitong wireless microphone, maglalagay tayo ng link sa description box or sa comment section. Excited na ako masubukan to sa aktual na travel at ating mga camping adventures. So tara, ipagpatuloy na natin ang ating adventure. Let's go! Ayun, good morning guys. Ang oras natin ay 4:40 AM. Today is May 15, Friday. So meron tayong panibagong adventure. Alam nyo ba na merong lugar dito sa Pilipinas na walang summer? So pupuntahan natin yan ngayon sa mga pinaka matataas na parte ng Cordillera region dito sa may Northern Luzon. Kasama natin ang ating minivan. Ito si Mimi. Kasama natin si Bop TV at saka si Appy Boy. Dito ka, Bar. Ayan, kasama natin si Appy Boy. Lilipad ng aming team papunta sa pinaka matataas na bundok ng Cordillera. Pero bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa Plug and Play LED Auto Lights sa pag-install ng ating ilaw. Dahil si Mimi ay walang fog light. So nilagyan nila ito ng kanilang ilaw na tricolor. Kaya napakaganda nito. Meron pwede siyang maging yellow or white. At magagamit natin ito sa mga ma-fog na lugar dito sa Cordillera. At lalong-lalo na kapag masama ang panahon. Kung gusto nyo ng ganitong ilaw, message nyo lang po si Plug and Play LED Auto Lights sa kanilang Facebook page. Yan, lalagay natin sa screen. At oo nga pala, gamit na natin itong ating Insta360 Mic Pro. So, kamusta kanyang audio quality? Ayos ba? So, tara! Samahan nyo kami kasama ang Team Palibot papunta sa lugar sa Pilipinas na walang summer. Let's go! Par, napakaliwanag ng ilaw natin, ano? Kitang-kita, oh. Pati mga langgam, kitang-kita. Ay, wow! Liwanag, oh. Solid, oh. Parang yung tayo yung sunrise, no? Parang tayo yung sunrise bar. So matapos ang humigit kumulang na 4 na oras na biyahe, eto nandito na tayo sa Baguio City. Nagpatay na kami ng aircon. Ayan, dahil malamig na dito. Ang current temperature natin ay 23 degrees Celsius. Para na rin tayo naka-aircon. Ang Baguio City ang summer capital ng Pilipinas, pero hindi pa ito ang pinakamalamig. So ngayon pupuntahan natin ang pinakamalamig na lugar dito sa Pilipinas. At papakita natin, syempre, kung gaano kalamig ngayon doon kahit summer.
Guys, andito na kami sa may Atok Benguet. Dito, talagang mararamdaman mo na yung pagkakaiba ng temperatura mula dun sa Baguio City. Tsaka dito. Dito talagang ramdam na namin ang lamig. Kahit ang oras natin ngayon ay alas 10 ng umaga. At sa wakas, matapos ang mahigit sa 6 na oras mula Tarlac, dito na tayo sa Atok Benguet. Dito kahit tirik ang araw, ramdam natin na malamig pa rin ang hangin. Tara, bili muna tayo ng maluluto natin mamayang gabi. Current temperature natin ngayon, 19 degrees Celsius. Kahit lunch ngayon, malamig pa rin. Tara, mamalengke muna tayo. Guys, ayun, so nakapamalengke na kami. Tuloy na natin ang ating biyahe. Ngayon naman ay papunta na tayo sa ikalawa sa pinakamataas na kalsada dito sa Pilipinas. So malapit lang siya dun sa pinagbilan natin, dun sa may palengke. Ilang minuto lang mula dun sa palengke ng Atok ay mararating na natin itong ikalawa sa pinakamataas na kalsada dito sa Pilipinas. Tara, pakita ko sa inyo kung ano makikita dito. Dito sa kanilang view deck, napakalamig na hangin. At mula dito makikita mo yung Mountain Back, ang ikatlo sa pinakamataas na bundok dito sa Luzon. Sarap ng hangin dito. Tignan nyo naman yung view. Shout out, sir. Okay, ito papasok na tayo ng Badaymen. At yung papasok, napakatarik niya. So, maririnig niyo yung makina ng sakyan natin, talagang medyo nahihirapan siya dahil sa tarik ng kalsada. So ito, tumigil lang kami dito sa may tabi ng kalsada dahil gusto kong ipakita sa inyo kung gaano kaganda ang tanawin dito. Actually, nandito tayo sa taas ng Halsima Highway. Ayan na ang Halsima Highway. At makikita natin yung mga bundok. Makita mo, puro mga vegetable terraces makikita dito.
Makikita din natin dito sa tabi ng kalsada na meron dito mga nakasako. Ito yung mga chicken manure or pupo ng manok. Ginagamit nila itong fertilizer sa mga gulay. Kaya kung napasyal kayo dito sa Cordillera, huwag kayong magtataka kung meron kakaibang amoy. Ito po yun. Kuya, tatanungin natin si Kuya kung magkano niya binibili yung mga sako ng... Ito Kuya, mga pupo ng manok po, no? Opo. Ayun, ginagamit daw nila na bilang fertilizer. Ito Kuya, magkano niyo po nabibili bawat sako? Mga 280 po isa. 280. So, ang dami po nito. Isang truck po nung binili nyo. Oo. Tapos, saan nyo po gagamitin yung mga ganito? Ang fertilizer sa gulay. Kapag nilagyan nyo po ng ganito, mas mabilis pong dadami yung gulay or mas Mas mabilis? mataba siya. Mas mataba po yung gulay. Kasi pag yung commercial, yung mga triple protein ganon, hindi siya masyado. Mas maganda po talaga yung Mas ganito. maganda. Saan pa po kaya nanggagaling tong mga to? Diyan galing sa sa inyo, sa baba. Sa baba pa Tarlac po. Sa Manila ganon. Ayun. Panga ganon. Ano pong tawag sa salita nyo sa ganito? Ang tawag nila kasi dito abono. Ano po mga tinatanim yung gulay dito, sir? Repolyo ganon, patatas, carrot. Patatas, carrots. Ito yung tinatawag nilang ano kuya, di ba? Yung Little Alaska. Oo. Bakit po kaya nila tinawag na Little Alaska, yung madaymen? Kasi siya, napakalamig siya. Napakalamig. Kahit po summer, talagang malamig, no? Oo, malamig. Actually guys, ngayong oras na to is, ayan no, 12:05 PM. Pero napakalamig ngayon. Lagi pong malamig dito. Araw-araw po ganyan. Oo, araw-araw talaga ganyan. Ibig sabihin, wala na po kayong summer, no? Wala na talaga. Wala na talaga silang summer dito sa Madaymen. Nag-yellow din po ba yung mga gulay dito? Noong February, Noong February po, nag-yellow yung mga gulay. Paano po, kapag nag-yellow po yung gulay, hindi po ba namamatay yung gulay? pag masyadong makapal yung yellow, masisira talaga. Ganun pala yun. So, Parang siya, parang nabuhusan ng mainit na tubig, ng araw. so hindi pala maganda sa mga kapatid natin ditong farmers yung andap na tinatawag nila or yung pag nag-yellow yung mga gulay dahil nakakasira ito ng mga pananim nila. Ayun. Tapos yung mga tanim nyo pong gulay, sir, saan po nabebenta yan? Sa may La Trinidad po. La Trinidad na binabagsak. Ibagsak doon, yung taga Manila, doon din kukunin. Ibig sabihin po, ang layo po pala ng napupuntahan ng mga gulay dito. Mula dito sa Madaymen, dito sa Little Alaska ng Benguet. Tapos ibabagsak or dadalin sa La Trinidad. Tapos from La Trinidad, ayun, ikakalat na sa baba hanggang sa Maynila na po yun. Oo, ganun. Ayun, so, ayun, dito pala nanggagaling yung mga niluluto nating mga gulay sa bahay or sa patag. Ayun, salamat po kay sir. Ano pangalan niyo, sir? Genon Maxilo po. Salamat po kay Sir Jenon Magsilo, sir. Hindi, wag na. Okay lang, okay lang. Sir Jenon po. Thank you po. Na kami sa pinaka proper ng Madaymen. Hanap tayo ng spot doon kung saan tayo kakain muna. Magluluto tayo ng kanin. Kasi ang oras natin ay 12:15 PM na. So magla-lunch muna tayo. Doon tayo pupunta guys, sa pinakatuktok ng bundok. Grabe, nag-uulap na doon. Kahit tanghaling tapat. Bumaba tayo guys dito kasi napansin natin itong mga cabbage na to, nasira sila Parang napeste yata itong mga to. Kinain ng mga insekto siguro. Ano kayang nangyari sa mga gulay na to? Parang hindi na sila hinarvest
Huminto lang kami dito saglit. Kasi 12:30 PM na. Kakain lang muna kami. Dito mo lang magagawang tumambay at kumain sa labas kahit alauna ng tanghali, kahit tirik ang araw. Sa atin hindi mo magagawa to. Malamang ma-heat stroke ka na pag ganito. Para naka-aircon. Oo. Yung hangin na nang gagaling dito sa mga bundok, dito sa may bangin na part, napakalamig. Para kami naka-aircon. Dito sana magtayo sila ng campsite. Kasi pang-apat ko na siguro dito sa Madaymen. Wala pa akong nahanap na campsite. Yung kanin, ilang minuto lang. Kakasayang lang, malamig na agad. Salamat nga pala sa adobo ni Happy Boy. Sino nagluto nito, Par? Ikaw, Par? Si Mrs. Park. Si Mrs. Salamat kay Mrs. Happy Boy. Dito sana masarap mag-camping, kaya lang problema. Walang camping site dito. Sana balang araw magkaroon ng camping site dito. Okay guys, on the way na tayo sa pinakamataas na parte nitong Madaymen. Guys, naiwan namin yung camera namin. Andun na kami sa taas. Buti naalala namin. At buti hindi siya nawala. Yun o, recording pa rin o. Ito kagandahan dito sa mga liblib na lugar, Par, no? Hindi nila basta-basta kukunin. Feeling ko kailangan ko nang suotin yung jacket natin. Malamig na. Ayun yung ulap guys, oh. Pa-level na natin yung ulap. Guys, sa wakas nandito na tayo. Ito na yung school ng Madaymen. Ito na yata ang pinakamataas na mababang paaralan eh. At nag-jacket na kami. Sinuotan namin yung mga jacket namin dahil nga napakalamig na. Ayan, so check natin ang ating elevation. So heto ang elevation natin ngayon.
2,560 meters above sea level. Grabe, mataas pa tayo sa pinakamataas na kalsada sa Pilipinas. Ganun tayo kataas, kaya ganun kalamig dito. Isipin nyo, mag-aalas 2 ng hapon pero napakalamig ngayon dito. Tara, pakita ko sa inyo kung anong makikita dito. Ayan, may mga truck na dumadaan. Ito siguro yung mga nagde-deliver ng mga hello po ng mga gulay papunta sa La Trinidad. Taas natin. Dahil sa sobrang taas natin, hindi na natin makita yung mga bundok doon. Natatakpan na ng fog. Napakasarap sigurong manirahan dito lalo na kapag summer. Dahil hindi mo talaga mararamdaman ang init dito. Tignan nyo yung mga tower dito o cell site. Ang lapit lang natin pero halos hindi mo na makita dahil sa kapal ng fog. Kahit yung bahay na to sa tabi natin. Paano pa kaya mamayang hapon? Sigurado mas kakapal pa ang fog dito. Ayan, dito sa taas napansin ko na meron silang puntod dito. Karaniwan kasi dito sa taas ng Benguet wala silang public cemetery. Kaya kadalasan yung kanilang mga yumao na mahal sa buhay dito lang nila inililibing sa tabi ng kanilang bahay or dito sa kanilang lupain. Dito sa mga farms dito sa Benguet mapapansin nyo na napakaraming mga ganitong sasakyan, Delica. Ayon sa nakausap natin na lokal na taga rito sa Benguet, kaya daw madaming mga Delica dito kasi 4x4 sila. Tamang-tama para sa mga mahihirap na kalsada dito papunta sa kanilang mga farm at mas madali daw siyang i-maintain. At yun nga, dahil mas mura yung sasakyan, kahit luma na sila, gamit na gamit pa rin nila itong Delica. Napansin ko rin dito guys na yung mga farmers dito sa Benguet, ang lalaki ng mga bahay nila. Eh no, makita nyo up and down. Ayun pa oh. Oo nga pala, pagdating dito sa may eskwelahan or dito sa pinakatuktok ng Madaymen, merong tindahan dito. Tara, tingnan natin kung ano-ano yung mga makikita dito or kung ano-ano yung mga tinitinda nila. Ito, may nakita akong mga manok nandito. Ang lalaki, ang tataba. Hello po. Tao po. Ay, ate, may tanong lang sana ako. Pwede po ba kaming mag-overnight dyan? Ay, Sa may sasakyan? sa sasakyan po or pwede naman po. May dala din kaming tent. Ay, Okay lang may kaya? tao po kaya sa ano? Parang mas maganda kung sa school na lang. Baka malamig po kasi kaya Oo, parang mas, ay, sa bagay. iniisip kasi namin kung malamig, matulog na lang kami sa loob ng sasakyan. Ay, sa bagay. Oo, pwede naman. Oo. Hindi po kami babawalan dyan. Okay lang po. Okay lang naman. Ayun. Tapos may tinda po kayong, kunwari may na tubig, ganun. Yun lang. Kape. Pwede naman po na ano, mag-ano na. Sige po. Mamaya, actually may dala naman po kaming lutuan eh. Ay, Tanungin ko na lang yung mga kasama namin kung ano pa yung mga kailangan. Kung sakali, dito na lang kami bibili. Anong oras po kayo magsasara? 8 po. 8. Lagi po bang ganito talaga dito? Laging mafag? Opo. Kahit tanghali, mafag, no? Pero pang-apat na beses ko na dito, bawat punta ko, laging Ay, opo. laging ganyan. Walang clearing. Oo, kala mo hindi man summer eh. Ayaw nang, Alam ko may view deck pa dyan eh, dun sa likod ng school, di ba? opo, may nagka-camp na po dun. Oo, may nagka-camp dun. Oo. Pwede naman nakausapin nyo na lang yung sa may ano. Dyan po sa Sige, baka dyan na lang kami. Ayun, sige po, salamat ma'am. Thank you. Ayun, nakapagpaalam na tayo na dito tayong magka-camp. So, pwede tayong mag-overnight dito. Thank you kay ma'am. Actually, meron daw mga nagka-camp dito sa likod ng school kasi may view deck dyan. Kaya lang, inaalala ko kasi baka sobrang lamig. Kaya feeling ko mas magandang dito na lang matulog sa loob ng van. Ayan, kung mapapansin nyo sa paligid natin, binabalot na tayo ng makapal na fog or ulap. Kanina, nagpalipad tayo ng drone. Nakita natin na itong Madaymen ay napapalibutan din ng mga vegetable terraces. At tignan nyo guys, napakatahimik din. Napakapayapa ng lugar dito sa taas. Ang sarap siguro manirahan dito, lalo na ngayong summer. Ang oras natin ay alas 2 ng tanghali. Pero ganito kalamig.
Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit tinatawag itong Little Alaska ng Pilipinas.